kasama natin si Miss Rina Obian. Siya po ang owner ng The Ree Crafts. Good morning, Miss Rina. Good morning po. Alright, so balita ko po ngayon ay tuturuan mo kami kung paano gumawa ng miniature food gawa sa polymer clay. Yes po. Okay, so ano po ba yung mga materials na kailangan natin aside syempre sa polymer clay? The cutting knife, the syringe, then the dotting tools, brush, and the tweezer. Okay, so may mga tools din tayong kailangan gamitin, ano? Bilang ito ay miniature, so medyo mabusisi siya, kaya kailangan natin ng mga tools. Apo. Alright, so ano po ba yung first step na dapat natin gawin? First po, kuha tayo ng bowl. Ito ginawa ko po siya from polymer. Okay. Yes, tapos gagawa po tayo ng parang chicken ano siya. Parang, Kasi gagawin po natin is tinolang manok. tinola. So favorite yan ng mga Pilipino, syempre lalo ngayong maulan. Yes. So yan, tinola. So ito yan, ito yung polymer clay na kulay flesh siya. Ayan. Tapos, isa-shape natin siya na parang chicken. Yes po, iti-texture natin siya. Ita-texture natin siya. So yung pang-texture natin, Miss Rina, ito ba yung Cutting knife. brush? Okay. Yes po, at saka yung mga dotting tools. Dotting tools, ayan. Para magkaroon siya ng mga linya-linya na ganyan. Then after po ng texturing siya, ilalagay na po. So after ng texturing, ito na, syempre gumawa na ng marami si Apo, para Miss Rina. Ayan. Meron po tayong sayote May sayote din. Syempre, kompletos recados ang tinola ni Miss Rina. and patatas. And patatas. Alright, so kapag meron na tayo yung mga maliliit na detalyeng ganyan, chicken, tinola, tapos patatas, ano nang next step, Miss Rina? Pagsasama-samahin lang po natin siya sa loob ng bowl. Ng bowl. Okay. Yes po. Ayan. So, ihahalo-halo na natin yan. Siyempre, para tayo nagluluto, ganyan. So, yan. Ginagamitan ni Miss Rina ng tweezers, no? O chane, para mas maganda yung pagkakalagay doon sa bowl. Yes po. Then next po, para sa sabaw niya, gagamit po tayo ng AB resin. AV resin, para magkaroon siya ng parang sabaw. So, medyo matingkad-tingkad yan kapag sinali natin. Pwede niyo siya lagyan ng, ng kulay, gamit ang acrylic paint or the pastel. Okay. Para naman po hindi siya kumalag, gagamit po tayo ng syringe. Ng syringe. Okay. Para pantay po yung sukat niya. Kailangan po kasi equal yung sukat ng bawat Ito pa, Miss Rina, gano'ng katagal mo nang ginagawa? Almost 5 years na rin. 5 years na rin. So talagang sanay na si Miss Rina na gumawa ng miniature food. At kung makikita nga natin dito, no, marami rin siyang mga finished products ng dinala dito sa studio. So yung mga Pinoy favorites, meron ditong banana Q, kamote Q, may sapin-sapin pa, tapos may isda. Sobrang cute. Then after po, imimix natin siya. Okay. So yan yung resin, tama ba? Yes. AB liquid resin. Kukulayan pa ba natin yung Miss Rina? Kahit hindi na po, kasi yung tinola naman is parang medyo clear naman po siya. Tama, sa bagay. Then after po niyan, Isasali na. Pero itong polymer clay, Miss Rina, ay binibake pa, di ba? Yes po, binibake po siya. Okay. So yan, sinali na ni Miss Rina dun sa bowl. Ito po, nagka-cured po siya for 7 hours. Pero sa akin po kasi para maging purely cured po siya, 24 hours po talaga yung inano para mas matigas na po yung ano. So para siguradong hindi na siya gagalaw, Apo. 24 hours, kailangan natin siyang patuyuin para fully cured po bonggang-bongga talaga. na. Yes, yung miniature food natin. Ayan, so syempre, inaayos pa ni Miss Rina, no, yung mga ingredients ng ating miniature tinola. Pero kung makikita natin, kung pwede natin i-zoom in to, ito po yung finished product ng ginagawa ni Miss Rina. Ito yung miniature tinola. Ayan, kung makikita nyo. Alright, so Miss Rina, meron ka bang social media account? May mga seminars ka bang ginagawa na pwedeng attendan ng ating mga viewers? Yes, magkakaroon po kami ng seminar po sa Bicol, sa Nagapod, Daraga. This coming June 22. Kasama po namin ang Team Moledro. Then sa June po, magkakaroon po ako ng workshop. And visit niyo po yung aking page po, The Ree Crafts, miniatures po siya, and IG po. The Ree Crafts. All right. Thank you so much, Miss Rina, for visiting our studio today.